Hi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano po ba gagamitin ang Google Jamboard at kung paano naman po siya i-integrate sa ating Google Classroom. Simulan na po natin. Click po natin yung icon na yan for Google Apps at hahanapin po natin ang icon na Jamboard. At pwede po natin itong i-search manually. Just type jamboard.google.com. Sana po ay nakakasunod kayo sa tutorial na to at sana po ay makatulong tong video na to. Ayan, so kung mapapansin nyo po, wala pa po akong jam na nagagawa. So, gusto ko pong gumawa sa isa kong Google account para po ipakita sa inyo kung paano po siya gagamitin. Ayan po, so pipili po ako. Ayan. So, click lang po natin. Ayan. Since na-switch account ko na, so, gagawa na po tayo. So, hahanapin lamang po natin yung plus button para makapag-create po tayo ng ating junk. So, ayun. Sisimulan na po natin. Click nyo po. At antayin po natin. Ayan. So, ito po yung screen ng Jamboard. So, una nating gagawin ay maglalagay po tayo ng title ng ating jam. So, magbibigay po ako ng example. Andito po siya sa left side. So, click lang po natin and then maglagay po tayo ng title. Example po, ang ilalagay ko ay science and then click mo lang po yung blue button. Ayun, so auto-save po ito. Nakasave po ito sa ating Google Drive. So ituturo ko po sa inyo yung mga tools sa Jamboard. Ang una po yung pen. So pag click po natin yan, click po natin ng 2 beses. So meron po tayong 4 options. Ayun, so example, ito po yung gagawin ko. Yan, magsusulat tayo. So gumagamit po ako ng mouse. So medyo mahirap po siya pero kaya naman po. So, ayan. So, kung marker naman, pwede mo pong palitan ng kulay. So, try po natin. Ayan. So, ay, pasensya na po kayo at ganun po talaga. So, kung mapapansin nyo, kung ayaw nyo po ng ginawa nyo, click nyo lang po yung back button or Control Z sa ating laptop or desktop. And, for example, ayaw nyo po ng ginagawa nyo, click nyo po yung erase button and then itapat nyo po dun sa ginagawa nyo na gusto nyo i-erase. So, click ulit natin yung pen. Ayan, pili tayo ng ibang kulay and then yan. So, pwede naman po natin siyang lagyan ng, ng kulay sa ating mga dinodraw. Ayan, it's up to us naman po, lalo na kung student yung gagawa. Ayan. Ayan po. So, kung gusto nyo pong i-erase itong entire frame, for example, punong-puno po siya, no need po na i-click nyo yung erase button dito na nasa left side. Pwede po nating i-click yung clear the frame, as in entire frame po yung may erase. Click nyo lang po yan. Ayan. So, kung gusto nyo pong ibalik yon, click mo po yung back button or Control Z. So, ayan po. Ang next po natin gagawin is maglagay ng sticky note. Ayan, click nyo lang po yan. So, maglagay ka po ng kung anong gusto mong ilagay sa sticky note. Sa example po, ang ilalagay ko ay motivation. Maaari din po natin itong palitan ng kulay. Depende po sa ating gusto. So, kapag nakapili ka pa na po ng kulay, click mo lamang po yung save na button. Ayan, so kung may ilalagay ka pa ng mga notes, pwede mo po yung ipagpatuloy. So, kung wala na po, click mo lang po yung cancel. At kung mapapansin nyo po, pwede po nating i-drag yung sticky note. At pwede natin siyang i-resize. And click nyo yung 3 dots. Pwede nyo siyang i-edit, duplicate, and delete. Ayan po. So, ayusin lang natin. And next natin gagawin ay ang mag-a-add tayo ng photo or picture. Maaari po tayong mag-upload ng picture galing sa ating computer, maghanap po ng images galing sa Google,
at mag-import ng images galing Google Drive. And example po, type po natin yung sun and click mo po yung search button. So, ayan. Pipili lang po tayo ng image na gusto nating i-insert sa ating frame or whiteboard. So, ayan po. Ito yung gusto ko. Ayan. Click mo lang po yan and then click mo yung blue button. Automatic po siyang magpipaste sa ating frame or whiteboard. Pwede nyo rin po siyang i-resize. Ayan. So, pwede mo rin siyang i-drag anywhere dyan sa whiteboard. And click mo po yung 3 dots, pwede mo po siyang i-duplicate at pwede mo po siyang i-delete. Ang next tool natin ay ang laser. Ayan. So, ito yung ginagamit pag gusto mong mag-emphasize ng itinuturo mo or mag-caught ng attention ng bata, lalo na kapag synchronous learning yung pinili mo or online synchronous. Ayan. So, ganyan siya. Di ba? Makakot mo yung attention ng bata by using this tool. Ayan. Ang sunod ko pong ituturo sa inyo ay ang paglagay ng background. Ayan, click nyo lang po yan kung gusto nyo palitan yung background nyo. So, ayan. Pwedeng dots. Ayan, so pwede namang rules, pwedeng squares, graph, blue, and chalkboard. Gusto ko po itong ipakita sa inyo sa isang frame or whiteboard. So, click lang po natin yan. Ayan po. As you can see, pwede po kayong mag-add ng frame sa left side and sa right side. Click nyo po yung 3 dots. Pwede po siyang i-duplicate at pwede po siyang i-delete. So, example po, itong frame number 2, i-duplicate ko siya. Ganyan po ang lalabas and pwede natin siyang i-delete. So, ayan. Click po natin yan. Ayan po. So, maglalagay po tayo ng background na gusto natin. At ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-a-appear yung 5 background dito sa ating whiteboard. So, click po natin yung dots. Ganyan po siya mag-a-appear. Yung rules. Diba po? Ang ganda niya, lalo na kapag nagtitrace. And, yan po para sa math. And, ganyan. Sa graph and yung blue. Ayan. So, ang last po natin ay ang chalkboard. So, example, magsusulat tayo dito. Ayan. So, click natin ulit yung pen. Ayan. So, gusto ko yung highlighter. And, pili tayo ng white. Pwede nyo po akong sabayan. Ayan. So, magsusulat lamang po tayo dito. Ayan. Siguro po sa iba, ang dali-dali lang nito. Pero sa akin, medyo nahihirapan ako kasi syempre, masanay pa rin tayong magsulat sa board. Pero alam naman natin ang ating mga estudyante ay napaka-creative niyan, 'di ba? Ayan, yung L ko, hindi ko na nakukuha. Try pa rin po natin. At sana po ay kasama ko pa rin po kayo dito sa tutorial na to at sana po ay nakakatulong ito sa inyo. So, huwag nyo pong kakalimutan na i-like itong video at mag-subscribe na rin po sa channel na to. Ayan, so, antayin lang po natin to na matapos itong ginagawa ko. Ang pinapakita ko po dito ay isang example lamang po. Okay po? Nawa po ay nasusundan natin nang magamit po natin sa nalalapit na pasukan. So, maglalagay po ako dito ng emoji. Ayan. Ayan po. Okay, so kung gusto mo siyang i-highlight sa estudyante mo, lalo na kung naka-online synchronous kayo, ayan, makakot mo agad ang attention nila. Ayan, so pupunta po tayo sa isa kong account na kung saan po ay nagawan ko na po siya. Ayan, so open ko lamang po yan. Ibig sabihin po yung account na yan ay may jam na. Ayun. So, open po natin. Ayan. So, ganyan po yung appearance na ginawa ko kanina. So, tingnan po natin ito ng isa-isa. Ayan. Yan po yung ginawa ko kanina. So, kung gusto ko pa po siyang lagyan, di ba po, click mo lang yung pen, may erase ka, mag-attach ka ng photos, or
i-highlight mo. So, click mo lamang yung mga tools na itinuro ko sa inyo po kanina. So, click nyo po yan. Yan po tinuturo ng mouse na yan or ng cursor. Ayan. So, pwede mo siyang i-rename, i-download as PDF, i-save mo po siya as an image or save mo yung mismong frame as image. Pwede mo siyang i-remove, pwede mong gawa ng copy. Okay po? Ang susunod po natin gagawin ay kung paano po natin ito i-integrate sa ating Google Classroom. So, pupunta lang po tayo sa ating Google Classroom account. So, mag-open lang po ako dito ng panibagong tab. Ayan po. And i-open ko po itong nandito sa shortcut ko po. I-click ko lamang po yan. At kung napanood nyo po yung mga previous video ko about Google Classroom, ito po yung ginamit ko. So, ayan. Paano natin siya i-integrate? Siyempre, pupunta po tayo sa Classwork tab na po para po makapag-send tayo sa kanila ng kanilang gagawin. So, once po na na-click po yung Classwork tab, click po natin ang Create button. Pipili lang po tayo dito. Ang gusto ko pong gamitin dito is assignment. Again po, this is just an example. So, maglalagay po tayo dito ng title. Kung may pinapagawa ka po, yun po yung ilalagay nyo. So, since ako po ang i-attach ko ay pang welcome, ang ilalagay ko pong title ay Welcome to my class. As you can see po, yung instructions naman po dito ay optional. So, iiwan ko na lang po yan na blanco. So, mag-a-attach na po tayo. So, click po natin tong add button. Okay po? Sundan po ninyo ha. So, click nyo po yung add button. Since nakasave po yun sa Google Drive, hahanapin na lamang po natin ito. So, click mo po yung My Drive. Ayan, so hanapin po natin. So, ang naka-file name ko po doon ay Teacher Isa. So, i-click lamang po natin ito. Kapag na-click po natin, i-click din po natin yung Add button or blue button. Napaka-importante din po nito dahil dito po nakasalalay kung paano sila mag-input. So, dapat po yung drop-down button na yan, ipipiliin po natin yung students can edit file. Para po kung may gusto silang i-attach, kung ano pong gusto nilang ilagay, ay may lalagay po nila. So, click po natin ito. And then, pagdating naman dito sa kung kanino mo isi-send, pwede pong naka-customize, pwede pong pangkalahatan. And dito sa points, since pang welcome ito, so ilalagay ko po as ungraded po. So, dito naman sa due date, kung hanggang kailan po to, so maglalagay po ako ng hanggang July 3, 2020. Ayan, so 8 o'clock AM, yan po yung due date. So, pwede na po ito. Okay po? So, dito naman, pwede naman po natin siyang i-assign or i-schedule kung kailan po ito ipopost. So, sa akin, okay na po ito. So, i-click ko lang po yung assign. Okay po, kasi yan naman po yung due date niya. So, makikita po yan ng bata sa notification nila kung hanggang kailan po nila yan gagawin. Ngayon po, paano po ba siya mag-a-appear sa bata? So, mamaya po ipapakita ko sa inyo. As you can see po dito sa ating classroom, Google Classroom account. Ayan, so may nakalagay siya ng due date. So, pupuntahan po natin yung student's view. Open tayo ng panibagong tab. Gagamit po ako ng pang student. So, ito po ay account ko din. Okay po. So, student's view po tayo. Open po tayo ng Google Classroom account ng isang bata. Which is, dito po ay ako yon. Ayan. So, click lang po natin. Ayan. So, ganito po siya mag-a-appear sa bata. As you can see po, meron pa po dyan nakalagay na notification kung hanggang kailan po nila ito gagawin. So, click po natin yan. Kung mapapansin po ninyo, sa Classwork tab or Stream tab, nandyan po yung notification ng gagawin ng bata na isinend ng teacher kanina. At sa may left side ko naman po, may nakalagay po dyan na notification na nakalagay pang coming soon. So, yan po yung mga paalala sa bata na may mga gagawin pa sila. At dito naman sa Classwork tab, makikita nyo po na naka-highlight pa po yung mga hindi pa po nagagawa ng isang estudyante. So, click po natin tong Welcome to my class. Ayan, so click din po natin to.
At kung tapos na pong sumagot, pwede na po natin i-click yung mark as done. At pwede rin po tayong mag-message kay sir or ma'am kung may itatanong po tayo. So, para ma-direct tayo sa Google Jamboard, click lang po natin yan. Antayin po natin. Mahina ang internet ni ma'am ngayon. Okay po. So, ayan. So, as a student, so maglalagay na po ako dyan. Pili po ako dyan kung saan po ako mag-i-input. Okay po. Since pang welcome po ito, so click tayo ng pen. Pili tayo ng kulay at magta-try na tayo dito magsulat. Ayun. Back button. Ito na lang highlighter. Ayun. Ayan. So, example lang po to ha. Hi. Yan po yung susulat ko. Hi, teacher. Ayan. So, medyo mahirap po talaga to sa una. Pero, syempre po, mapapag-aralan naman. Ayan. Ayun. Oh! Hindi ko pa alam kung saan papunta tong sulat ko. Wait. Ayan. So, try and try. Diba po? Hanggang sa makuha natin to kung paano gamitin. Ayun. So, para po sa mga baguhan dito sa Jamboard, katulad ko, medyo po mahirap talagang magsulat. Ayan. So, syempre po, napapag-aralan naman po ito. At yan. So, once po na natapos na yung estudyante, kailangan po siyang bumalik sa Google Classroom para po i-click yung mark as done para ma-notify si teacher na tapos na siyang gumawa. So, yun. Click lang natin yung Google Classroom ng isang student. Ayan. So, i-click lang po natin yun since, for example, tapos na po talaga tayo dito or yung estudyante para po markahan po yun na tapos na. So, click lang po natin yan. Ayan. And marireceive na ni teacher yung notification kapag na-click niya ng student. So, sana po nakatulog tong video na to sa atin at huwag niyo pong kakalimutan na i-share to sa ating mga kapwa-guro. At kung estudyante ka, pwede mo tong i-share sa iyong kaklase. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, subscribe to this channel. God bless you all!